I'm watching the Planet of the Apes. What are your major takeaways sa pagdinig ngayong araw, ika-15 araw po ng trial dito sa Senate Impeachment Court? Why am I watching the Planet of the Apes? Planet of the Apes. Yes, have you seen it? Yeah. Watch it and you will understand what I'm saying. Grabe yun, sir. Anyway, specifically, ano gusto Pero mo? kanina kasi na-establish na yung pera talaga ginamit sa surveillance. Pero doon sa testimonies kanina ni Del Campo, hindi raw yun sapat. At kailangan ng AR or mga resibo para patunayan na may accomplishment at nagamit yung confidential funds sa purpose na dinisenyo para sa perang yon. Anong masasabi mo doon, attorney? Babalikan natin yung unang sinabi ko na kahit ano pang sabihin nila dyan ngayon, dahil inamin na nila na ang kanilang findings ay preliminary lang, recommendatory lang, hindi final. So useless lahat ang pinag-uusapan nila dyan. Kasi ang basis ng Artikulo 1, Article 1 of the Articles of Impeachment, is there is a finding of irregularity of the disbursements of the confidential funds. But the witnesses themselves are saying their findings are not final. And therefore, there is no basis for the impeachment complaint against Inday Sara. Kaya sa tingin ko, waste of time lahat yung, in fact, yung mga pinag-uusapan nila ngayon at kahapon. Puro peripheral and magiging irrelevant na lahat. Kasi yung pinaka-basis mo for suing the Vice President no longer exists by your admission that preliminary ang finding mo. Sila na mismo nagsasabi, hindi po, may subject to review ba? Meron pa 180 days and so forth and so on. Bakit? Anong pinag-uusapan natin dito? Kaya in fact, two of the judges, I told them, tatlo na pala sila. Sabi ko, the impeachment court can on its own dismiss this particular article. Or the defense can move for its dismissal. In fact, the prosecution can dismiss it if they are true to their duty as prosecutors. Kasi gaya ng sinabi ni Robin Padilla, hindi porket prosecutor ka, ang gagawin mo lang, usigin mo. Pag nakita mong mali, ang ginagawa mong pag-uusig, you have to render justice kasi yun ang pangunahing trabaho mo. Kaya dapat, yung mismong prosecution, nakikita na nila na walang basis yung demanda ng mga House prosecutors, dapat sila mismo magpa-dismiss ng kaso sa Article 1. Ito yung attorney. Tingnan mo, muna, bago pa yan. Yung Article 4, di ba, ang base nun, grave threats and inciting to sedition. Tingnan mo. Yung inciting to sedition, dinismiss. Ng DOJ. Ng DOJ. Yung grave threats, final. Pero, tanda mo, ang basis ng Article 4 ay yung dalawang crime na yon. Dapat, kung kinumit nila yung dalawang yon, pwede mong idemanda. Kasi may commission eh. Ngayon wala pa pinoprobahan pala. Yung isa na-dismiss na. Yung isa naman ipoprosecute pala. Ibig sabihin, hindi pa napapatunayan kung may grave threats o wala. Anong dinidemanda mo kay Inday Sara as a ground for a betrayal of the public trust? Balikan natin ng Article 1. Nabanggit po sa hearing na on appeal ang OVP sa Mother COA. Ba't may hearing pa? Exactly. May appeal lang nga, hindi pa nga final. Hindi, yun nga ba sinasabi ko, 2 weeks ago pa yata, o last week ko pa sinasabi, di ba? Dapat talaga, ang gagawin, either the prosecution, the defense, or the impeachment court should dismiss Article 1 kasi wala nga basis. Tsaka sir, yung kailang ulit po kanina na klinaro ni Presiding Judge Chis Escudero, yung professional decisions nitong si Del Campo doon sa standards ng Joint Memorandum Circular na kanilang fina-follow in disbursing the confidential funds. Pakailang ulit na nabanggit doon na sarili niyang interpretasyon. Professional judgment and personal interpretation. How would you differ those two concepts, Attorney San? Ito ang tanong. Sino ba nagdedetermine whether yung confidential funds are confidential or not? Sino ba magdedetermine kung i-liquidation mo tama o mali? O hindi ba ang COA? Ang COA pa rin. Pero, ang COA, ang findings nila, palaging hindi official, hindi final. Palaging subject to review eh. Not only subject to review ng commission itself, pati ng hukuman sa taas. Kaya nga, sinasabi ko pa ulit-ulit, wala nga basis itong Article 1 dahil may pag-aamin na kayo.
ba't kayo nagdemanda? O, isa lang ang ibig sabihin, kaya ako nagdemanda. Gusto niyo siraan si Inday Sara, gusto niyo tanggalin bilang Vice Presidente, gusto niyo i-disqualify bilang kandidato presidente sa 2028. Bakit? Kasi sigurado, pag nanalo yan at mananalo, siguradong uusigin kayong lahat dyan. Yung mga magnanakaw, yung mga tiwali sa gobyerno, yung kumuha ng pera ng bayan. Kaya ninyo gustong siraan at tanggalin si Inday Sara. That's the long and short of it. Tsaka sir, dito po sa part, kanina yung tinalakan natin, first part yun sa umaga. Ito sa hapon naman, isa sa mga highlights is yung tinanong yung independency ng Commission on Audit. Tinanong kasi na bagamat independent raw ang COA, isinaalang-alang dito ang resulta ng House Committee on Good Government Public Accountability sa confidential funds ng OVP. What can you say about that, sir? Kung independent, ba't sinaalang-alang yung resulta ng investigasyon ng HREP? Wala, sa totoo lang, Walang bearing. wala namang independent dito sa ating bansa. Walang independent dito, palaging kontrolado ng presidente. Isa lang ang hindi nag-control si Duterte kasi ayaw niyang pakialaman. Pero lahat ng presidente, maliban kay Duterte, pinakialaman ang lahat ng sangay. Sir, sa calendar of activities, nasa 90 o 92 days yung schedule ng trial. Sa bagal po ng usad at papapalit po ng mga witnesses araw-araw. Do you think it would take 90 days or more than 100 days po kung ganito po kabagal ang usad po ng pagdinig? Ang tanong niya, bakit mabagal? Kaya ako mabagal, number one, yun ang mga abogado sa prosecution, hindi yung marunong magpresenta. Yung itatanong nilang 1 oras, umaabot ng 3 oras. Kasi, pag may tinanong sila sa witness, at sumagot ang witness, uulitin nila yung sagot. Sabi mo, ay ganito. Ito ang tanong ko. Sasagot na naman. O sabi mo, ay ganito. Talagang aabutin ka ng siyam-siyam. Pangalawa, yung presiding officer, pinapayagan niya lahat ng mga kalokohan na ginagawa ng prosecution. Yung mga irregular na prosedimento, payag siya. Yung mga snide remarks, yung paninira, yung pangangampanya ng mga prosecution lawyers, pinapayagan niya. Kaya nagtatagal, nagdidebate sila eh. Kayo yung spanking kanina, di ba? Parang na-flag ni Attorney Ferrer na as lawyers, we should respect each other. We're sisters in profession. Parang gano'n, Attorney. Alam mo kasi, MJ, ang naglalaban sang matanda at sang bata. Kaya sinasabi ni Escudero, hindi ako nag-a-agree sa kanya sa lahat ng mga sinasabi niya, pero this time nag-a-agree ako. Talagang may diferensya ng labanan ng bata at saka matanda. Kasi yung mga matatanda, kailangan talagang... Ewan ko ba? Sige, Attorney, kaya mo yan. Ang gamit na term kanina, generational gap. Generational gap eh. Kasi nga talagang malayo eh. Malayo. Hindi niya maintindihan yung bata. Yung bata naman, tinatawanan lang yung matanda. Kaya sabi ko, manood ka ng Planet of the Apes, maintindihan mo kung bakit ako napapanood ko yung Planet of the Apes. Article 1 and Article 4, 15 days of trial. What are your thoughts, Attorney? At anong mensahe po ninyo sa taong bayan? Ito bang reklamo na ito ay solid? Your final say, sir. Wala nga eh. As far as I'm concerned, lahat ng articles of impeachment, walang basihan. At nakikita na natin habang tumatagal, kumbaga, lumalantad lalo yung overwhelming desire of the detractors of the Vice President to obliterate her from the political landscape. Kaya, alam mo ba na bumagsak ang rating ng mga nanonood sa impeachment? Oo nga, parang may... In fact, pati yung mismong loob ng impeachment court, halos wala na ng tao. Pati yung tingnan mo yung prosecution lawyers. Dati puno yun eh. Ngayon wala pa sa kalahati. Pati yung nanonood sa gallery, ganun din. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, hindi sila kontento sa nakikita nila. Mukhang nakikita nila na ito'y moro-moro lang. Talagang gusto lang sirahan si Inday Sara.